Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na pinadala ng rabay na mangaral, ang inyong kapatid na si Roland. At sana po, pagamat tayo po ay nawala ng ilang mga sabat, ako po ay aasa na tayo ay biniyayaan ng rabay ng mga dagdag pangunawa, lalo na sa mga napuntahan nating mga lugar nung tayo po ay nasa bansang Pilipinas. At alam ko po na bagamat napakaikli ng ating pagsasama, naramdaman po natin yung pagpapala ng rabay. At ako po ay naiiyak at natutuwa. Naiiyak sa mga kapatiran po natin na nakita ko na talagang kailangan nila ng tulong. At ako naman ay natuwa dahil sa kanilang mga patutuo na ang kanilang tanging tinawagan at inasahan ay ang ating Amang Yahweh, at kahit papaano naramdaman nilang kanyang pagpapala. Kaya mahal nating mga kapatiran, saan man po kayo naroroon, nais kong ipabatid sa inyo na mahal kayo ng ating Ama, at siya po'y hindi magsasawa at magkukulang ng pagbibigay sa atin, at hindi titigil sa pagbibigay ng kanyang kalinga sa bawat isa. At para po bigyan tayo ng dagdag na pag-asa, ang aral po niyang ibinigay sa atin ngayon may pamagat na the apple of my eyes. Yung pong sinasabing tayo daw po yung itim ng mata ng ating Amang Yahweh. Ibig sabihin, hindi po siya lumilingat sa pagtingin o yung pagbibigay sa atin ng sulyak sa ating pang-araw-araw na buhay. May pagkakataon na parang napakahirap nating tanggapin ng ating Ama ay nakatingin sa atin at tinitignan ng ating paghihirap. Pero mauunawaan sana natin ng ating Ama, siya ang tunay na nakakaalam ng ating mga pangangailangan, at alam natin ng kwento ng lahat ng kanyang mga ginagawa ay para sa ating ikatututo at ikabubuti. Kaya mga kapatid, talastasin natin ang kwento na ibinigay ng ating rabay, at sana lalong madagdagan ang ating pag-asa sa mga maririnig nating salita na ipapadala ng ating rabay, dahil alam natin ng kwento, ito'y mula sa ating Ama, idinaan sa ating rabay, at ibinigay sa akin bilang kanyang tagapagsalita sa oras na ito. At ano man yung ating maririnig, sabi-sabi, ang lagi ko nga sinasabi, tabi-tabi po, ano po, dahil ako lang po ay napag-utusan. Don't shoot the messenger, sabi nga, kundi tayo po sana ay may kumbabaang loob na tanggapin ang aral, ibuhay natin ito, at kung tayo man ay naapakan sa paa, sabihin natin ito ay ouch, at tayo po'y magpatuloy. Kaya mga kapatid, simulan natin ang kwento sa talastas na ibigay ng ating rabay para maunawaan natin kung sino yung kanyang tinatawag na the apple of his eyes, at bakit ganito na lamang ang pag-iingat niya sa kanyang mga tinatawag na itim ng kanyang mga mata. Tandaan po natin ano po, ang aral ay ibinigay ng rabay para sa ating ikatututo at ikatitibay ng pananampalataya. Ano man po yung ating mga naranasan sa buhay, yung aking mga nakitang kapatiran, Kamanggaan Assembly, narinig ko ang kanilang mga hinaing at ako'y natuwa dahil kahit papaano may naramdaman silang pag-asa. Ganon din sa Dinalungan Assembly, lalong-lalo na sa Davao de Oro Assembly at Davao City Assembly. Pero ano man po yung ating mga nararanasan sa buhay, mga kapatid, tandaan po natin ang kwento. Mahal po tayo ng ating Ama, at lalong mahal tayo ng ating rabay dahil siya po yung namatay sa tulos para sa atin. Kaya talastasin natin ang kwento ng rabay sa kanyang aral sa araw kong ito na pinamagatan niyang the apple of his eye. Now, dito po sa unang salbo ay mababasa po natin dito sa Exodus chapter 3 verse 14. Ito yung kwento ng ang bayang Israel ay nasa pagkaalipin. At alam natin na dumarating yung punto na tayo din naman ay alipin. Maaari na alipin ng kasalanan,
or alipin ng tinatawag na kabagabagan sa buhay, o alipin sa hinanakit, o alipin sa pagkakahinagpis sa pagkawala ng ating isang mahal sa buhay. At maaaring tinatanong din ninyo kung kailan magpapadala ang Ama ng tinatawag na comfort at anong aral o salita ang ibibigay niya sa atin para tayo ay magkaroon ng pag-asa. Kaya ganito rin ang naramdaman ng bayang Israel nang sila po ay pahirapan ng mahigit 400 years ng bayang Ehipto. At sila din ay humingi ng pag-asa. At dininig po ng Ama ang kanilang kahilingan. At siya po ay nagpadala ng pag-asa sa kanila. At ito po ang nasulat na sinasabi dito sa aklat ng Exodus chapter 3 verse 14. Ang kwento rito ay nang inuutusan si Moses na siyang magiging tagapagligtas at mag-aahon sa bayang Ehipto sa kanilang pagkailipin ng mahigit 400 taon. At tinanong ni Moses kung sino yung nagpapadala ng pag-asa o ng tinatawag na comfort sa kanilang nararamdamang kahirapan. Ito ang sabi niya sa Exodus chapter 3 verse 14. At sinabi ng Ama kay Moses, ako nga, I am what I am, sabi ng salita sa English. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Now, anong sabi ni Mang Yahweh kay Moses? Kung sino daw ang nagsugo sa kanya bilang tagapagligtas ng bayang Israel? Sabi ni Mang Yahweh, ako. Sabihin mong ako ay si ako nga. Meaning, ako ang siyang magiging pag-asa o anuman. Yung kahilingan ng bawat Israelita ay ako nga. Kaya yun ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. I am who I am. Ano po? Siya daw ay magiging siya kung ano man yung ating gusto sa kanya. Kung kailangan natin ng karamay, siya yung ating karamay. Kung kailangan natin ng tulong, siya yung ating tulong. Kung kailangan natin ng tanggulan, siya yung ating tanggulan. Kung kailangan natin ng manggagamot, siya yung ating manggagamot. Kung kailangan natin na magpapala, siya yung magpapala. Yun po ang ibig sabihin ng pangalan ni Amang Yahweh. I am who I am. Ako ang magiging ako. Kaya sinabi niya, ako'y si ako nga. At ito ay ibinibigay din sa atin para sa atin na may nararamdamang pangangailangan sa buhay. Kung ano man po yung pangangailangan natin sa buhay, hinihiling natin sa Ama. Dinggin natin ang salita ng ating rabay na magpapadala ang Ama ng tulong at ang kanyang tulong ay ang kanyang pangalan. At sa kanyang pangalan, sabi niya, ako'y si ako nga. Ako ay magiging kung ano ang gusto natin sa buhay ay siyang gagawin ng Ama dahil iyon ang kapangyarihan ng kanyang pangalan. At ito'y nangyari sa bayang Israel. Si Amang Yahweh ang nagpala para iahon sila sa bayang Ehipto. Si Amang Yahweh ang naglagpis sa kanila sa mga kalaban nilang mga Ehipto. Si Amang Yahweh ang nagligtas sa kanila sa dagat at humawi sa dagat. Si Amang Yahweh ang nagpakain sa kanila at lumaban sa kanila sa mga digmaan. Si Amang Yahweh ang gumawa ng lahat ng mga ito para sa kanila. At kung ito'y nangyari sa bayang Israel, at ang naririnig nating kwento na si Amang Yahweh din ay magpapadala ng kanyang sugo dahil si Amang Yahweh ay si ako nga. At ito yung aral na gustong ipahiwatig sa atin ng Ama. Bakit? Dahil tayo, sabi niya, ay the apple of His eye, ang itim ng kanyang mga mata. Kaya sabi niya dito sa aklat ng Deuteronomio, ito ang ginawa ng bayang Israel, ang ginawa ng Ama sa bayang Israel para maunawaan natin ang kwento kung nagkatotoo nga. Yung sinabi niya kay Moses na ang nagpadala sa iyo, sabi niya, is si ako nga. Ibig sabihin kung ano ang ninanais ng bayang Israel sa kanilang mga kaligtasan, mga pagpapala, yun ang mangyayari sa kanila.
Natupad ba? Basahin natin dito sa aklat ng Deuteronomio. Dahil kung ito'y nangyari sa bayang Israel, mangyayari din ito sa atin. Kaya ang pag-asa po natin ay nasa pangalan ng Ama. Lalong-lalo na po, sabi ko nga po sa inyo, napapaiyak ako kanina kung maalala ko ang dinaranas na paghihirap ng ating mga kapatiran, lalo-lalo na sa bayan ng Davao de Oro. Pero ako ay mananampalataya na matatapos din yung kanilang paghihirap sa araw at ang Ama din ang magbibigay sa kanila ng pagpapala. Kaya aasa ako sa mga kapatiran sa Davao de Oro na magpatuloy kayo sa pananampalataya. Hindi natutulog ang Ama. Ang lahat ng inyong mga kahilingan ay ibibigay din isang araw. Sabi niya dito sa aklat ng Deuteronomio chapter 32. Sisimulan ko dito sa verse 9. Sapagkat ang bahagi ni Amang Yahweh ay ang kanyang bayan. Si Jacob ang bahaging mana niya. Anong sabi niya? Kaya sinabi niyang ang Israel ang kanyang the apple of the eye. Bakit? Dahil si Jacob ang kanyang mana. He is his inheritance. Pinili niya ang lahing Israel. At dahil pinili niya ang lahing Israel, tayo din mga kapatid ko ay pinili. Kung titignan ninyo, suriin ninyo sa inyong mga lugar, mabibilang sa daliri ang nananampalataya sa Ama. Pinili tayo. Dahil tayo yung mana ng Ama. Ibinigay sa sanlibutan ang mana, pero kokoonti ang tatanggap ng mana. Tandaan po ninyo, namatay ang rabay para sa sanlibutan, pero kakaunti lamang ang tatanggap sa pagpapalang ibinibigay ng Ama at ito'y pinili niya. Kaya kung tayo po ay napili, bagamat kung tayo ngayon ay umiiyak, bagamat kung tayo ngayon ay nakakaramdam ng mga pagsubok, tandaan po natin tayo ay pinili ng Ama na kanyang mana balang araw. We are His only inheritance, tanging mana. Bakit? Ito ang dahilan kung bakit namatay ang rabay sa tulos para sa mana ng bayang Israel. Ito ang mana ng Ama. Kaya talasasin natin, tayo daw ang mana ng Ama. Kaya tayo ay kanyang pinili. And then verse 10, sabi niya, kanyang nasumpungan sa isang ilang sa lupain. Ito yung bayang Israel. At sa kapanglawan ng isang umuungal na ilang, kanyang kinanlungan sa palibot, kanyang nilingap, kanyang iningatang parang salamin ng kanyang mata. Anong sabi niya? Iningatan niya ang bayang Israel na parang the apple of his eyes. Salamin ng kanyang mata. Sa ibang translasyon ng Tagalog, itim ng kanyang mata. Anong ibig sabihin nito? Sinabi niya na tayo'y nasumpungan sa ilang. Ihalin tulad natin ang ating sarili nang tayo'y hindi pa nakakakilala sa Ama. Tayo din po'y hindi nakakaalam kung ano ang tama at mali. Parang tayo yung nasa ilang. Kung saan tayo lulusot, kung saan tayo dadaan. Wala tayong tuwirang landas bago natin nakilala ang Ama. Kahalin tulad natin ang bayang Israel. Pero nang tayo po'y mabiyayaan, tayo ay ginawa ng Ama na kanyang the apple of His eye. Bakit? Tayo yung kahalin tulad ng bayang Israel. Kaya tayo yung sinasabing, tayo yung idinugtong na bayan sa bayang Israel. Sa lahat ng mga nananampalataya, kayo at ako ay kasama sa tinaguriang tanging mana ng Ama na tatanggap ng pagpapala balang araw. Kaya mga kapatid ko, talastasin natin ang pagpapala ng Ama bilang kanyang the apple of His eyes. Parang agila na kumikilos ng kanyang pugad, na yumuyong sa kanyang mga inakay. Kanyang ibinubuka ang kanyang mga pakpak, kanyang kinukuha, kanyang dinadala sa ibabaw ng kanyang mga pakpak. Anong sabi niya? Ang ating Ama daw ay parang agila. Na kung nakakita na kayo ng agila kung paano iniingatan, kinakanlong, ipinagtatanggol ng agila ang kanyang mga inakay. Ganon din po tayo. Mararamdaman natin kung minsan
Kung makikita natin na yung agila ay wala sa piling ng kanyang mga inakay, doon natatakot yung mga inakay. Doon sila nakakaramdam ng pagsubok. Umuulan kung minsan, giniginaw sila, nagugutom kung minsan. Pero dumarating ang kanilang nanay na agila. Ganon din ang ating Ama. Sa oras na ating tinawag ang Ama, sa kanyang panahon, dumarating po siya. Bagamat kung minsan, parang tayo yung inakay. Hindi natin alam kung kailan darating yung ating ina na nag-aaruga sa atin. Hindi natin alam. Ulanan tayo, arawan tayo, gutumin tayo, andyan yung mga kaaway, hindi rin natin alam. Ganito ang pakiramdam natin, mga kapatid ko, tayo'y parang mga inakay. Hinihintay natin ang pagdating ng ating ina at siya rin yung ating Ama na nag-aalaga sa atin. May mga punto na tayo natatakot. Pero kung ating mauunawaan na ang ating Ama ay hindi nagpapababaya. Bakit? Si Amang Yahweh na mag-isa ang pumatnubay sa Kanya at walang ibang Elohim na kasama siya. Si Amang Yahweh daw ang pumatnubay. Ganun din po sa atin. Walang ibang Elohim na nagbigay sa atin ng pagpapala. Hindi po natin pwedeng ibigay kahit kanino mang mga larawang inanyuan ang pagpapalang ating tinatanggap. Hindi natin pwedeng sabihin na ito'y gawa ng ating mga kamay. Hindi natin pwedeng sabihin ito'y bigay ng isang tao o tulong ng ibang tao, mga kapatid ko. Si Amang Yahweh ang nagbigay. Kaya talasasin po natin sa oras ng ating mga kagipitan at mga pangangailangan, si Amang Yahweh ang ating tulong. Dahil tayo yung kanyang apple of the eye. Ipinaaari sa kanya ang matataas na dako ng lupa at siya'y kumain ng tubo sa bukid. At kanyang pinahitit ng pulot na mula sa bato at ng langis na mula sa batong pingkian. Ng mantika ng baka at gatas ng tupa na may taba ng mga kordero at ng mga tupang lalaki sa basan at mga kambing, na may taba ng mga butil ng trigo at sa katas ng ubas ay uminom ka ng alak. Anong sinasabi niya rito? Ito yung pagpapalang material na ibinigay na biyaya kanino? Doon sa tinatawag niyang the apple of the eyes. Na kung mapapansin natin, dumarating yung mga araw na mapapansin natin na kung minsan mararamdaman ng kanyang the apple of the eyes yung pangangailangan. Pero at the end of the day, si Amang Yahweh, sabi niya sa verse 13 and 14, ang magpapala sa kanila at hindi sila magugutom dahil sila'y kakain ng tinapay. Kaya nga nasusulat sa Kawikaan ako'y matanda at anong sabi niya, ako'y naging bata at ngayon matanda na, sabi ni Solomon. Pero hindi ko pa nakita na ang isang matuwid ay mamumulubi ang kanyang mga anak sa tinapay. Yun pong sinabi ni Haring Solomon. Sa isang matuwid daw po na pinili ng Ama, wala daw mamumulubi sa atin na hihingi ng tinapay sa iba. Bakit? Ang kanyang awa ay dumarating sa oras na ating kailangan. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi na siguro maaaring hindi na siguro uulan pa ng mana na katulad ng ginawa ng bayang Israel. Pero umuulan ng mana sa mga kapatiran na pwedeng tumulong sa mga kapatid na nangangailangan. Yun ang ating pangunawa. Kung hindi man natin makita na umulan, diretso mula sa langit ng mana na gagawing tinapay, ang ating pangunawa, ang Ama ay magpapaulan ng pagpapala sa mga kapatiran na nangangailangan at kung minsan idinadaan ito sa mga kapatiran na may busilak na puso para maramdaman nila ang pagmamahalan ng isang kapatiran. Bakit? Tandaan ninyo, dahil tayo yung tinatawag na itim ng mga mata ng ating Ama o the apple of His eyes. Kaya sabi pa niya dito sa Zechariah chapter 2 verse 8 and 9. Tingnan pa natin dito sa Zechariah yung pagpapala na ginawa ng Ama sa bayang Israel. Natandaan ninyo,
Bagamat ito ay ginawa sa bayang Israel, idinudugtong natin ang ating mga sarili. Bakit? Dahil tayo ay nananampalatayang katulad ng bayang Israel noong panahon po nila. Ano po? Dito sa Zechariah chapter 2, kaya mapalad tayo. Bakit? Dahil tayo ay naidugtong sa pananampalataya ng mga Israelita. Kaya mapalad, sabi nga, ang tumatawag sa pangalan ni Amang Yahweh dahil ito'y may kaligtasan. Mapalad po tayo mga kapatid dahil ito'y nasusulat sa aklat ng Joel. Kaya sabi niya dito sa Zechariah chapter 2 verse 8 and 9. Kaya't ganito ang sabi ni Amang Yahweh na mga hukbo, dahil sa kaluwalhatian ay sinugo niya ako sa mga bansa na nanamsam sa inyo, sapagkat ang humihipo sa inyo ay humihipo sa itim ng kanyang mata. Now, anong sabi dito ni Zechariah? Si Zechariah ay nagbigay ng tinatawag na pahayag sa mga bansa o bayan na nananakit sa kanyang bayang Israel. Nung sabi niya, ako'y ipinadala para sa mga bayan o mga bansa na nananakit sa inyo dahil, sabi niya, ang sino mang manakit sa inyo, sabi niya, ay parang sila'y nananakit sa itim ng kanilang mga mata. Now, anong ibig sabihin nito mga kapatid? Kung titingnan natin na literal, kung ating titingnan ang ating itim na mata, at hahawakan natin yung itim ng ating mata, o tutusukin natin ang itim ng ating mga mata, sino ang masasaktan? Tayo, ano po? Yung tumutusok sa kanyang sariling itim na mata. Bakit tayo ay masasaktan? Dahil tayo ang makakapanakit sa ating sarili. Ganun daw po ang turing doon sa bayan o bansa na mananakit sa bayang Israel. Anong ibig niyang sabihin dito sa buhay natin? Since kasama tayo sa tinatawag na bayan ng Ama, na tinatawag niyang the apple of His eyes, walang makapagtatagumpay na kaaway natin. Wala. Walang makapagtatagumpay na kabagabagan sa atin. Wala. Bakit? Si Amang Yahweh ang ating tagapagtanggol. Kaya bagamat may pagkakataon, sabi ko nga na tayo binabagabag ng mga suliranin sa buhay. Mga kapatid ko, magtatagumpay tayo dito. Kung patuloy tayong magtitiwala na kay Amang Yahweh lamang ang tanging kaligtasan at pag-asa. Kaya natutuwa ko kapag nagpapatotoo si Nanay Elisha, si Nanay Nympha, si Nanay Ligaya, yung mga matatanda sa pananampalataya. Ganon din po si Nanay Imbit, kung magpatotoo po siya sa mga naranasan niyang mga hirap sa buhay, pero hindi po niya giniba ang kanyang pananampalataya. Hindi po matutumbasan. Bagamat may pagkakataon na tayo po'y umiiyak, bagamat may pagkakataon na tayo po'y namimilipit sa sakit, bagamat may pagkakataon na tayo po'y nagugutom, hindi po matatawaran ng kapalit na buhay na walang hanggan balang araw. Kung tayo po'y mananatili sa pananampalataya, alalahanin po natin, tayo po yung tinatawag na the apple of the eye ng ating Amang Yahweh. Kaya sabi niya dito sa verse 9, sapagkat narito, aking ikukumpas ang aking kamay sa kanila, at sila'y magiging samsam niyaong nangaglilingkod sa kanila, at inyong malalaman niya na si Amang Yahweh na mga hukbo ang nagsugo sa akin. Anong sabi ni Zechariah? Malalaman ninyo na ang nagsugo sa akin ay si Amang Yahweh. So sa mga aral na maririnig ninyo, kapag nagkatotoo daw ang aral na narinig ninyo sa buhay ninyo, then masasabi ninyo, totoo nga na ang aral ay ipinadala ng ating Ama. Mangyayari ito mga kapatid. Bakit? Dahil ito'y totoong salita ng Ama. Mangyayari sa buhay natin na ang anumang mating mga hinihingi sa aral na ibinigay ng Ama na pagpapala, mangyayari sa atin kung tayo ay mananatiling tapat at nagtutumibay sa pananampalataya. Ulitin ko po ulit. Maaaring sa ngayon tayo po ay umiiyak at naghihinagpis. Pero mga kapatid ko, tandaan natin ang kwento. Ito'y para sa ating ikatututo at ang ating tanggulan at pag-asa at comfort ay darating. Maaaring medyo magtagal. Katulad nga sinasabi sa aklat ng mga awit chapter 30 verse 5. Anong sabi niya sa aklat ng mga awit?
chapter 30 verse 5. Awit 30 verse 5. Ito pong sabi niya sa aklat ng mga awit. Awit 30 verse 5. Ito pong sabi niya, sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang. Kung tayo po'y binabagabag, parang ang tagal po, parang ang haba. Maaaring buwan. Kung minsan taon yung iba. Pero sabi niya, ang kanyang galit ay sandali lamang. Now, sandali meaning, maigsi yung paghihirap natin kumpara sa kaluguran at kasiyahang ating mararanasan at mararamdaman balang araw. Yun po yung pagkakaiba. Yung paghihirap natin dito sa libutan, may panahon lang. May time limit. Pero yung buhay na walang hanggan, wala. Yun ang sinasabi dito na sandali lamang ang hirap na dumarating sa atin. May time limit. Kaya sabi niya, ang paglingap ay habang buhay. Hindi matatapos ang buhay mo. Sabi niya na ikay hindi niya lilingapin. Darating at darating sa buhay mo bago mo ipikit ang iyong mga mata. Darating ang lingap na hinihintay mo. Kaya nasusulat, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Bakit? Ipinapaunawa sa atin ng rabay na may mga taong katulad po natin balang araw ang makakaranas ng hirap, pighati, at iyak sa kanilang buhay. At kung meron man po sa inyo mga kapatid ko ang nakakaranas ngayon sa oras pong ito para sa kanyang asawa, para sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, mga kapatid ko, sandali lamang, sabi niya, bagamat ang kanyang paglingap ay habang buhay. Pag-iyak, sabi niya, ay magtatagal ng magdamag. Ang atin na po hinagpis ay aabutin ng magdamag. Now, tanong, gaano kahaba ang gusto mong magdamag sa iyong buhay? Anong ibig kong sabihin? Depende po kung paano natin tatanggapin yung hinagpis na ipinaparanas ng Ama. Kung ito'y magiging hinagpis baga o ito'y magiging positibo sa ating buhay. Alam ko po, napakahirap sagutin yung katanungan na bakit kinuha ng Ama ang ating mga asawa, ang ating mga anak nang wala sa panahon. Hindi ko po masasagot yan. Ang tanging alam ko na nasulat, ang anumang nangyayari sa ating buhay sa ngayon ay para sa ating ikabubuti at ikatututo. Para kanino? Sa mga taong nagmamahal kay Amang Yahweh at gumaganap ng kanyang layunin. Ito po yung para sa kanila. Ito po yung positibong pananaw sa mga nangyayari sa buhay ng tao. Bagamat kung minsan, hindi natin maunawaan ang sakit. Pero sabi niya rito, ang kagalakan ay dumarating kailan? Sa kinaumagahan. Darating po yung umaga ng ating buhay. Kung kailan, yun kung hindi ko matatanong. Masasagot, should I say. Pero aasa ako na ito po'y hindi magtatagal. Kaya sabi niya dito sa Sikaraya, ang ating mga kaaway, anuman po yaong kapighatian, kahirapan o mga mahal sa buhay na ikaw yung nagiging kagalit, sila po hindi magtatagumpay. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Isaiah chapter 43. Isaiah 43 verse 3. Ito ang sabi dito sa Isaiah 43 verse 3. Isaiah 43 verse 3. Sapagkat ako si Yahweh mong Ama, ang banal ng Israel, ang tagapagligtas sa iyo. See? Si Amang Yahweh ang ating tagapagligtas sa lahat ng ating mga kaaway. Ito man ay tao, panahon sa buhay, o paghihinagpis. Si Amang Yahweh ang ating tagapagligtas. Aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Ehipto, ang Ethiopia at ang Seba. Anong sabi niya? Dahil
ikaw yung aking the apple of my eye. Sabi niya, ako ang tagapagligtas mo. Instead na ikaw yung mahihirapan, instead na ikaw yung mamamatay, instead na ikaw yung malilipol, sabi niya, kukunin kong ransom. Kukunin kong tubos ang ibang bayan. Ganon po tayo kamahal ni Yahweh. Kaya kung mapapansin niyo, mabibilang po tayo sa daliri sa bawat lugar. Kung mayroong ililigtas si Amang Yahweh sa lugar na lugar mo, mauuna kanyang ililigtas. Hindi ka mauhuli, ikaw yung mauunang ililigtas ng Ama. May mga mapipinsala sa lugar mo, pero ikaw hindi. Ganon ang pagliligtas ni Amang Yahweh sa kanya, mga piniling mga apple of his eye. Kukuha siya ng ibang tubos. Sa mga dinadaanan natin, mga kalsadang pinagmamanehuhan, instead na tayo yung madidisgrasya, hindi tayo madidisgrasya. Bakit? Ililiko ni Amang Yahweh ang mga sakyan upang hindi ikaw ang masagasaan. Ginagawa po yes, nakita ko at nararanasan ko araw-araw. Instead na ako yung madidisgrasya, alam ko, iniiwas ako ni Amang Yahweh. Kaya ito'y katotohanan sa bakit? Araw-araw po ay maraming namamatay sa kalsada. Pero I pray at nananampalataya, hindi mangyayari sa atin. Marami na nagpatunay sa ating mga kapatiran ang nadisgrasya sa kalsada. Pero ako'y nagpapasalamat lalo sa Ama dahil tayo po'y iniingatan ng Ama sa ating paglalakbay. Etong sinasabi dito sa aklat ng Isaias, kukunin niyang pinakatubos ang ibang bayan bago ikaw. Bakit? Dahil tayo ang tinatawag niyang the apple of his eye. Ano po? Sunod. Dito sa Hosea. Ayan. Hosea chapter 13 verse 14. Hosea 13 verse 14. Ito pa ang sabi ng ating rabbi. Hosea 13 verse 14. Aking tutubusin sila mula sa kapangyarihan ng Sion. Aking tutubusin sila mula sa kamatayan. O kamatayan, saan nandoon ang iyong mga salot? O Sion, saan nandoon ang iyong kasiraan? Pagsisisi ay malilingid sa aking mga mata. Anong sabi niya? Bagamat yung iba sa atin ay oras na, pero hindi pa dumarating. Bakit? Tayo ay hinango mula sa kamatayan. Dahil hindi pa po tapos yung ating kwento. Hindi pa tapos yung ating pangangaral. Tataas kong kamay ko, ilang ulit na akong naksidente dito sa Amerika. Sa takot ko nga, naikwento ko sa inyo. Kumuha ako ng life insurance ko dito dahil akala ko mamamatay ako dito sa Amerika. Pero ako po'y buhay pa. Ibig sabihin, hindi pa po tapos yung aking kwento. Kaya nga nasusulat sa Isaiah chapter 54 verse 17, walang almas na ginawa sa iyo ang magtatagumpay. Meaning kapag hindi pa ipinahintulot ng Ama, wala pong pwedeng puminsala sa atin. Mga kapatid ko, lagi po nating tandaan, si Amang Yahweh ang ating gabay, saan man po tayo pumunta. Kaya wag po kayong magsasawa na humingi ng gabay at pag-iingat bago po kayo lumabas ng inyong mga tahanan. Bakit? Si Amang Yahweh lamang po ang pwedeng mag-ingat sa atin sa mga lugar na ating pupuntahan. Tandaan po ninyo, si Amang Yahweh nagbigay ng ating buhay, kaya si Amang Yahweh lamang po ang pwedeng kumuha. Hindi po natin pwedeng questionin kung bakit kinuha ng isang mahal natin sa buhay. Nagkataon lamang po na panahon na niyang kunin. Dahil wala pong makakakuha sa atin, wala pong pwedeng pumatay po sa atin nang hindi ipinapahintulot ng Ama. Kapag natapos na po yung kwento ng ating buhay, kahit na ano pong gawin po natin, tandaan po ninyo, pag natapos na yung kwento ng ating buhay, maski na anong dagdag natin na gustong mapahaba yung buhay natin, gaano man po natin kayaman, gaano man yung ating kagustuhan na bayaran yung mga doktor o pahabahin pa yung buhay po natin, if it is time, it is time. Ano po? Kapag tinudukan na ng Ama, tapos na po yung kwento.
Pero kapag hindi pa po tapos yung kwento, maski ano pong gawin naman po ng mga kaaway po natin o anumang sakuna, hindi po tayo mamamatay. Nasubukan ko na po yan. Sabi ko nga sa inyo, bumaliktad yung aming jeepney. 32 na kaluluwa ang laman, 17 matanda, 15 mga bata. Pero ni isa po, walang namatay. Ang naging grabe lang yung bukol. That's it. Bakit? Dahil hindi pa po panahon para mawala pa tayo sa lupa. Kaya hanggat may panahon pa mga kapatid ko, samantalahin natin yung pagiging the apple of His eye. Gawin po natin yung ating magagawa. Kabakahin natin yung mga dapat nating kabakahin. Ano man po yung nararanasan natin sa buhay, tandaan natin, ito'y pansamantala lamang. Huwag tayong tumigil tumigil tayo sa pag-iiyak at paghihimutok. Dahil nangyari na itisdang. Kung ano man yung nararanasan natin na kahirapan sa buhay, isipin natin na ito'y pagsubok. Isipin natin kung ano ang pwede natin gawin para maihahon ang ating sarili sa kahirapan. And at the same time, mananatili po tayong nananampalataya. Sa mga kapatiran po natin na pwedeng tumulong po tayo. Bakit tayo yung tinatawag na mana ng Ama? At kung tayo'y mana at tulong ng Ama, then tayo yung magbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Obligasyon natin ito sa bawat isa. Dahil narinig po natin si kapatid na Brando, bahala na si Amang Yahweh ang magbayad sa atin. Tama. Narinig natin yung pautang niya. Pinagwalang bahala na niya, bagamat binabayaran siya. Bakit? Nung sinabi niya, binayaran na ako ni Amang Yahweh. Ganun po yung ating magiging dapat sa loobin, mga kapatid ko. Kung tayo po'y nakatulong sa mga nangangailangan, isipin natin. Nasusulat nga, ang nagpapautang sa kapatid na nangangailangan, ang sabi niya, ang tumutulong pala, hindi nagpapautang, ang tumutulong sa kapatid na nangangailangan, anong sabi niya? Ay nagpapautang kay Amang Yahweh. Now, imagine ninyo na tayo, na nilikha lamang ng Ama, ay may utang si Amang Yahweh. Tandaan po ninyo, kung may utang si Amang Yahweh sa atin, then, si Amang Yahweh po, ay marunong magbayad. At galante kung magbayad ang Ama. Bakit? Dahil kung magbayad ang Ama, hindi lang po yung eksaktong halaga ang ibinabayad niya. Doble o kaya 10 ulit ang kanyang ibinabalik na bayad. Kaya mapalad po, sabi niya, ang mga taong nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Bakit? Si Amang Yahweh ang kanilang pinapautang. Po. Kaya sabi niya dito sa Aklat ng Mga Awit, chapter 94. Aklat ng Mga Awit, chapter 94. Kaya tayo po'y umasa sa tulong ng Ama. Aklat ng Mga Awit, chapter 94, verse 14. Ito. Sapagkat hindi itatakwil ni Amang Yahweh ang kanyang bayan. Tayo ay pinili. Sabi niya, tayo ang mana. Tanging mana. The only inheritance. Wala pong piniling ibang manang ang bayan, ang Amang Yahweh sa lahat ng mga bayan. Iisa lang po pinili niya. Bayan lamang ng Israel. At kasama tayo sa bayan dahil, sabi ko nga, tayo ay idinugtong sa sanga mula sa lahi ng bayang Israel. Idinugtong tayo sa sanga. Kaya kasama tayo sa bayan. At dahil kasama tayo sa bayan, din kasama tayo doon sa tinatawag niyang tanging mana. Kaya sabi niya dito, si Amang Yahweh, sabi niya, ay hindi magtatakwil sa kanyang bayan. Ni pababayaan man niya ang kanyang mana. Sabi, ni pababayaan man ang kanyang mana. Tayo yung the apple of His eye. Tayo yung only inheritance ni Amang Yahweh. Tandaan ninyo. Now, imagine ninyo na kayo ay may anak na nag-iisa. O assuming, marami kayong mga anak. At kung kayo ay mamamatay at iiwanan niyo yung mga pag-aari dito sa lupa, kanino niyo ibibigay ang yung mga pag-aari? Sa inyong mga tagapagmana. Sila lamang ang makikinabang doon sa iyong pagpapala o kung sino pa man yung gusto mong pamanahan. Sila lang yung makikinabang. Hindi kasama sa pagpapala yung hindi na isulat doon sa gusto mong mana. Hindi kasama yung mga nasa labas. Ganito ang mana ni Amang Yahweh.
Hindi niya pababayaan sino? Yung kanyang tanging mana. Hindi kasama yung mga hindi kasama sa mana. Kaya mapalad tayo mga kapatid ko. Dahil kilala natin ang ating Ama na nagpapala at tayo ay nakakaalam na tayo, kayo, bawat isa, ay nakakaalam na tayo ang tanging tagapagmana. Kaya sabi niya, hindi pababayaan ni Amang Yahweh ang kanyang mana. Kaya mga kapatid ko, tandaan po natin. Ako'y natutuwa, sabi ko bagamat ako'y naiiyak sa mga kapatiran natin. Pero ako naman ay natutuwa sa tatag ng kanilang pananampalataya. I pray, sabi ko mabilis lang yung 4-5 taon. At kami babalik ulit, uwi kami ng aking asawa for good. At ang aking pangarap ay madalaw kayo sa mga lugar ninyo ulit. Dahil ang aking pangarap ay mga saba ng mga saba. Magpatayo ng mga kapilya kung pwedeng magpatayo ng mga kapilya. At magampanan kung ating tungkuling ibinigay ng ating Ama, ng ating Rabay, na madalaw kayo bawat isa para patibayin ang bawat isang pananampalataya. That is my job. At ito yung aking hinihinging pagpapala sa Ama. Wala akong hinihinging iba balang araw. Ang aking hiling lang ay maalala ako ng Rabay pag itinikit ko ng aking mga mata sa araw ng paghuhukom, matawag niya akong tapat at tunay na lingkod. Pero sana gamitin ako ng Rabay sa kanyang pangangasaba at maramdaman ko yung kanyang pagpapala na maranasan ko ang mga kapatiran sa anumang lugar. Darating ang araw na madalo ko sila. Kaya sabi niya, hindi niya iiwanan o pababayaan man ang kanyang mana. Ano pa? Chapter 91 verse 4. Ito pang gagawin niya sa kanyang mana. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Ano pang gagawin niya sa kanyang mana? Tatakpan daw niya ng kanyang bagwis. Katulad uli ito ng inakay kanina ng agila, na kapag ang mga inakay ay nasa ilalim ng bagwis ng kanilang inang agila, sino ang makagagalaw sa mga inakay? Wala. Ganon katibay ang tanggulang ginagawa ng Ama sa atin. Kaya sa ating mga ginagawang paglalakbay, at lalo na sa ating mga kasambahay pag matutulog na tayo, sinong mag-iingat sa atin kapag tayo natutulog? Ang ating Ama. Kaya bagamat yung ating mga anak ay nasa mga malalayong lugar, yung aming anak na dalaga, yung 2 dalaga natin, nasa Texas, 2 lang sila sa bahay nila na napakalaki. Yung ating anak, nasa Lafayette, naka-duty bilang malapit na maging doktor. Now, kanino ako hihingi ng tulong para bantayan silang lahat? Hindi ko kayang bantayan sila dahil ako'y narito sa Louisiana. Pero ako'y aasa sa tulong ng Ama. Ganon din po kayo. Ako ay nag-aalala sa inyong lahat. Kaya lagi ang ating panalangin na saan man kayo naroroon, ang mga anghel ng Ama ang sumasalipop sa inyo. I pray na kayo din ay ganun din yung inyong mga panalangin. Isama ninyo ang inyong mga mahal sa buhay, ang ating mga kapatiran sa lahat ng mga dako. Bago ninyo ipikit ang inyong mga mata, alalahanin yung mga mahal sa buhay ng ating Ama ang kumandong sa kanila at mag-ingat sa tahimik na gabi. Katulad, nung isang araw, kagabi ba o nung isang gabi, paggising ko, nagulat ako sa balita. Sumalat, may pinasabog ang Israel sa bayang Beirut. Magkakadigmaan na naman yata, sabi ko. Katulad ng nangyayari ngayon sa gitnang silangan, nagbabadya ang Iran na salakayin ng bayang Israel. At alam natin ng kwento na ang digmaang ating hinihintay, na siyang pagiging simula ng mga digmaan, ay magsisimula sa gitnang silangan. Kaya habang may panahon, mga kapatid ko, para patibayin natin ang ating mga pananampalataya, darating ang hirap na hindi pa naranasan ng sanlibutan, ang sinasabi ng Mateo 24, sinasabi ng Rabay. Tandaan po ninyo, pag nagsimulang digmaan sa gitnang silangan, baka ito na yung hinihintay nating pasimulan ng mga digmaan. Kaya lalo sana tayong magtumibay. Yung pagmamahalan natin sa mga kapatiran, pag mayroon tayong may tutulong, sabi ko, iparanas ninyo ang pagmamahal ng Rabay sa bawat isa. Dahil nasusulat, kung tinutulungan natin ang ating mga kapatid,
Ito'y ginagawa natin hindi sa kanila, kundi sa nasusulat, ito'y ginagawa natin dahil sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Kaya nasusulat na kung nakita natin ang ating kapatid, nakita na natin ang ating Rabbi. Kung naramdaman natin ang pagmamahal sa ating mga kapatid, nararamdaman natin ang pagmamahal ng ating Rabbi. Bakit? Iisang Espiritu ang dumadaloy sa atin. Ito ang Espiritu ng Ama, ang kanyang banal na Espiritu na siyang nagbibigay sa atin ng pakiramdam ng tunay na kapatiran. Kaya sabi niya, ulitin ko, kanyang tatakpan ka, apple of the eye, ng kanyang mga bagwis, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang sabi niya, tayo daw ay dapat kumanlong sa kanyang mga pakpak. Now, hindi po sinasabi na tayo ay aalis sa labas ng pakpak para kumanlong. Ang sinasabi niya, tayo daw ay manganganlong sa loob. Anong ibig sabihin nito? Tayo ay pinapaalalahanan na tayo ay gumawa at gumanap ayon sa pagpapala ng Ama at hindi sa labas ng kanyang salita. Anong ibig kong sabihin? Ang ibig sabihin parang ganito yung kwento. Ano po? Yung sinabi kanina ni kapatid na Brando. Kung tayo ay nakikinig sa salita ng Ama, dapat tayo ay nabubuhay ayon sa salitang ating naririnig. Para maramdaman natin ang pagpapala at maramdaman natin ang pag-iingat. Now, paano natin mararamdaman ang pag-iingat at pagliligtas ng Ama kung taliwas naman yung ating buhay? Paano natin mararamdaman yung panganganlong ng Ama sa atin at yung kanyang tanggulang ibinibigay sa atin na parang bagwis kung tayo naman ay nasa labas ng kanyang bagwis? Hindi po pwedeng mangyari. Tayo dapat ay nasa ilalim ng salita ng Ama at tumutupad sa kanyang mga salita para maramdaman natin ang kanyang pagpapala. Ano po? Dagdag pa, Hosea chapter 11 verse 8. Ito pa, ang patunay kung bakit tayo ay the apple of the eye at ang ating Ama ang ating saklolo at tanggulan. Chapter 11 verse 8. Ito pa. Paanong pababayaan kita, Ephraim? Now, ito na yung Israel, ano? Alam natin na si Ephraim, yung panganay ng 10 lahi. Kaya sabi niya, paanong pababayaan kita, Ephraim? Paanong itatakwil kita, Israel? O, yan na yung mga bayan ng Israel. Paanong gagawin kitang parang Adma? Paanong lalagay kitang parang Zibuin? Ang aking puso ay nabagbag sa loob ko. Ang aking mga habag ay nangag-alab. Ano sabi niya? Paano kita makakalimutan? Paano daw tayo kalilimutan ng Ama? Hindi po niya tayo makakalimutan. Bakit? Tayo lang yung kanyang mana. Kaya bagamat sa pakiramdam natin ay tinalikuran tayo ng Ama, bagamat sa pakiramdam natin ay nawala sa atin ng Ama, hindi po totoo yan. Nasusulat, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan, bagamat dumarating maaari sa punto. Ayan, si kapatid na Tina, na recently lang, nawala ng mahal sa buhay. Maaaring naramdaman niya, bakit Amang Yahweh nangyari ito sa akin? Maaaring, there's a time na naramdaman ito ng ating mga kapatiran, lalo na yung mga kapatiran na hindi kumakain o nakakaramdam ng maraming pagsubok, lalo na yung mga anak natin sa bandang Davao de Oro. Maaaring naramdaman nila. Pero sabi niya, paano kita kakalimutan? Kaya sabi niya, ang kanyang galit o ang kanyang kumbaga sakripisyo ay sandali lamang. Maaaring hahayaan tayo ng Ama na umiyak paminsan-minsan. Maaaring hahayaan tayo ng Ama, sabi nga sa aklat ng mga Hebreo, ang anak na kanyang tatanggapin ay kanyang sinusubukan. Kanyang pinarurusahan. Yung iba sa atin sinusubok, yung iba naman pinarurusahan. Ganun daw ang gagawin niya sa kanyang mga anak na kanyang tinatanggap. Kaya sabi niya, bagamat ito'y nararamdaman mo, sabi niya, paano kita iiwan? Paano kita pababayaan ng tuluyan? Yun ang ibig niya sabihin. Hindi kita pababayaan ng tuluyan. Kaya nga nasulat kanina na binasa natin,
ang ating paghihinagpis at ang luha na dadaloy sa ating mga mata, gamag-damag lamang. Meaning darating ang umaga at yung kaligtasan ng Ama ay ating mararanasan. Kaya sabi niya dito sa Isaiah 43 verse 25, Isaiah, patuloy po nating damhin at dinggin ang pagmamahal ng Ama sa atin. Isaiah 43, 25. Ito pa po ang dagdag. Isaiah 43. Jeremiah naman na pala ito. Kaya ako palang mali. Isaiah 43:25. Ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin, at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. May mga pagkakataon na tayo nadadaklis. Ayan si kapatid na Carlito na nagsalita ng mga daklis. Pero sabi niya, papawiin ko ang iyong mga daklis. Itatama ko ang iyong buhay. Kaya lagi nating sinasabi sa ating Amang Yahweh, sabi, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, sinadya man o hindi. Bagkus turuan mo kami sa aming pang-araw-araw na buhay. Si Amang Yahweh ang papawi. Si Amang Yahweh ang magpapatawad. Kaya lagi nating sinasabi, kung mayroon man tayong mga daklis, kung mayroon man tayong mga nagawang pagkukulang, dahil tayo ay may mga pagkukulang sa mga buhay po natin, idinadalangin natin na patawarin tayo ng Ama. At kaakibat ng paghingi natin ng kapatawaran, yung kaakibat niya na tayo ay humihingi ng tulong sa banal na Espiritu ng Ama, nagabayan tayo sa ating pang-araw-araw na buhay upang wag na tayong magkasala pa. At sinasabi ng Ama, sabi niya, ako ang siyang papawi ng iyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin, for His name's sake, dahil sa Kanya na namili upang tayo Kanyang gawing mana, papawiin niya ang ating mga kasalanan. Bakit? Dahil kung hindi niya papawiin ang ating mga kasalanan, kung hindi niya patatawarin ang ating mga naging pagsalangsang, sino pa yung Kanyang magiging mana? Wala na. Kaya nga papawiin niya sa atin kung tayo naman ay nakahandang humingi ng pagpapatawad ayon sa nasusulat sa unang John chapter 2 verse 1. Tayo ay Kanyang mana. Hindi siya pwedeng magmatigas sa puso. Kapag narinig na niya ang ating paghingi ng kapatawaran, sasabihin niya, papawiin ko ang iyong pagsalangsang dahil sa akin. Bakit? Tayo ng the apple of the eye. Ito yung ating pag-asa. Kaya bagamat tayo kung minsan ay nagugulmihanan sa buhay, bagamat tayo kung minsan ay nagkakasala kung minsan, bagamat tayo ay nagdadapis kung minsan, umiiyak tayo. Pero ano yung pag-asa? Na kapag humingi tayo ng kapatawaran, papawiin ito ng Ama. Bakit? Tayo yung Kanyang the apple of the eye. Tayo yung Kanyang mana. Kaya mga kapatiran po natin, na sa tingin natin medyo nalilihis ng landas, hanapin po ninyo, puntahan po ninyo, ipaunawan ninyo na ang Ama ay marunong at nakahandang magpatawad. Bakit? Ipaunawan ninyo. Kapatid ko, sabi niya, ikaw ang tanging mana ng Ama. Patatawarin ka niya, kapatid ko, sabi niyo. Sabihin niyo sa kanila, ang Ama ay naghihintay sa kanila dahil sila ang the apple of His eye. Tayo ang itim ng kanyang mga mata. Tayo. Kaya may pag-asa tayo, mga kapatid ko. Sabihin din ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, may pag-asa kay Amang Yahweh. Ano po? May pag-asa. Kaya nga nasulat, kaya nga dahil dito nasulat, dahil tayo yung Kanyang the apple of the eye. At ganito rin ang dahilan kung bakit ipinadala ng ating Ama ang Kanyang bugtong na anak. Bakit? Gusto niyang tanggapin sana ng bawat may buhay ang Kanyang bugtong na anak. Kaya nga nasulat sa chapter 3 ng John, verse 16, ang tanyag na salitang, at ganun na lamang ang pagsinta ni Amang Yahweh sa sanlibutan, at ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay Kanyang magiging the apple of His eye. Kanyang magiging mana. Ang sino mang sumampalataya ay maliligtas.
Ito ang pangako sa mga magmamana. Sila'y magmamana ng buhay na walang hanggan. They are the inheritor ng ating Ama. Ito yung pag-asa ng sanlibutan. Kaya huwag kayong magsasawa mga kapatid kung ipangalandakan ng mabuting balita ng kaligtasan ay nasa pangalan ng ating Ama at sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Ito ang ipaunawa niyo sa mga mahal sa buhay. At huwag kayong magsasawa. At ganun din, pangaralan ninyo, puntahan ninyo, kasabahan ninyo yung mga kapatid na nawawala sa pananampalataya. Ito ang pangako at binitiwang salita ng ating kapatid na Jong bago po siya namatay. Na makasabahan, maunawaan ng kanyang asawa, ng kanyang 2 anak, at maibuhay ng kanyang mga apo ang pananampalataya kay Amang Yahweh sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. At tayo natutuwa ngayon dahil andi dito ang kanyang may bahay. And I pray ng ating kapatid na Tina ay magiging regular na tagapakinig na salita ng ating Rabbi at isang araw magsasabi siya, magbabautismo na rin siya kasama ng kanyang anak na si Mariel. Mga kapatid ko, ito yung katotohanan na tayo ang the apple of the eye ng ating Amang Yahweh. Kaya sabi pa niya dito sa aklat ng mga awit, awit chapter 17 verse 8, aklat ng mga awit chapter 17 verse 8, ito ang sabi, awit 17 verse 8. Awit 17 verse 8. Ingatan mo ako. No, ito ng kahilingan. Kahilingan ni David. Ang sabi ni Haring David, ingatan mo ako na gaya ng itim ng mata. Ang sabi, ingatan mo ako na gaya ng the apple of your eye. Ingatan mo ako, sabi ni David. Kung ako ngayong the apple of your eyes, then ingatan mo ako bilang the apple of your eye. Ito ang ating kahilingan. Kaya nga paggising natin sa umaga, nagpapasalamat tayo kay Amang Yahweh bago tayo lumabas ang ating mga tahanan. Hinihiling din natin, Amang Yahweh, sabi natin, ingatan mo ako. Now, pwede mo nang palitan. Ingatan mo ako, Amang Yahweh, dahil ako ay the apple of your eye. Ako ang yung tanging mana, sabihin mo kay Amang Yahweh. Amang Yahweh, ako ang tanging mong mana, kaya ingatan mo ako. At kapag kayo may hinihiling, sabihin nyo, Amang Yahweh, ako ang tanging mong mana, kaya tulungan mo ako sa aking paghihinagpis. Pwede mo itong sabihin kay Amang Yahweh, bakit narinig mo ang salita ng Ama? You are the apple of my eye, sabi niya. Kaya pwede nating sabihin ngayon, Amang Yahweh, sabihin natin, ako ang tangi mong mana. Tulungan mo ako sa aking paghihinagpis. Tulungan mo ako sa aking pangangailangan. Amang Yahweh, nagugutom ako, sabi mo, ako yung the apple of your eye, ako ang yung mana, sabi mo, pakainin mo ako, Amang Yahweh, huwag mo kaya magutom. Pwede mo nang sabihin ngayon, kapatid ko. Pwede mo nang sabihin, bakit? Dahil alam mo na we are the only inheritance of Father. Tayo, yung tangi niyang mana. Kaya sabi niya, ingatan mo ako, sabi ni David, bilang mga itim ng iyong mga mata. Ikubli mo ako sa lilim ng iyong mga pakpak. Bilang apple of your eye, sabi, ikubli mo ako. Ang iyong mga pakpak ay ikanlong mo sa akin, sabihin natin. Pwede na natin sabihin. Bakit? Ipinaunawa ito ng ating Ama. Now, alam na natin yung kahalagahan natin bilang nananampalataya. Now, alam na natin yung kahalagahan natin bilang the apple of His eye. Now, alam na natin na tayo pala yung tanging tagapagmana ng Ama dito sa lupa. We are His only inheritance. Hindi niya ibinibigay sa iba. Tayo yun. Tayo yun. Kaya, maalala niyo ang kwento? Ito ang patunay. Maalala niyo nang si Amang Yahweh at si Satanas ay nag-uusap tungkol kay Job? Ano bang sinabi ni Satanas kay Job? Tungkol kay Job, kapsana. Ito. Job chapter 1 verse 10. Ito ang patunay na si Job ay the apple of his eye. Job chapter 1 verse 10. Ito yung patunay.
Sabi ni Satanas kay Amang Yahweh tungkol kay Job, hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sangbahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Hindi ba ikaw ang nagtatanggol? Hindi ba ikaw yung nagbigay ng kanyang heads? Hindi ba ikaw yung kumanlong sa kanya parang bagwis? Kinulong mo siya ng iyong mga bagwis, sabi ni Satanas. At lahat ng kanyang nasasakupan, lahat ng kanyang sakop, kasama ng kanyang mga anak. Kaya sabi ni Satanas, hindi mo ba kinulong siya? Paano mapapariwara si Job? Paano maghihirap si Job? Paano sasalakayin si Job ng kanyang mga kaaway? Sabi niya, hindi maaano si Job. Bakit kinulong mo si Job? Nasa loob ng iyong pagwis, parang gano'n ang sinasabi ni Satanas. You put him into his heads. Inilagay mo siya sa iyong tanggulan. Kaya sinong makagagalaw kay Job, sabi ni Satanas? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay. At ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Sinong nagpala? Ikaw. Paano hindi magiging mayaman si Job, sabi ni Satanas? Ikaw ang nagpala. Paano walang naging kaaway si Job at walang nagtagumpay laban kay Job? Bakit ikaw ang nagkulong sa kanya? Ikaw ang nagtatanggol. Si Satanas ito ang nagsasabi. Dahil gusto ni Satanas na galawin si Job, pero hindi ko magagalaw si Job. Sabi niya, bakit? Ikaw ang nagkulong. Meaning, ikaw ang nagtatanggol. Hindi ko pwedeng galawin ang mga pag-aari ni Job. Bakit? Ikaw ang nagpapala. So hanggat hindi pinapahintulutan ni Amang Yahweh na galawin tayo ng ating mga kaaway, hindi mangyayari sa atin. Kaya kung dumarating man yung pagsubok sa buhay natin, pinayagan ito ng Ama for whatever reason, hindi pa natin alam. Pero ang lahat nating pagpapala, lahat ng pag-iingat sa atin, kung bakit hindi nagtatagumpay ang kaaway sa atin, sabi ni si Satanas na mismo nagsabi, ikaw ang nagkulong, kaya hindi maaano si Job. Ito ang patibay, mga kapatid ko, na kung si Amang Yahweh ang ating tagapagtanggol, o kung si Amang Yahweh ang ating kakampi, sinong magiging kaaway natin? Nasulat din po yan. Sa salitang English, if Father Yahweh is with you, who is against you? Wala. Bakit? Tayo yung the apple of His eye. Ano po? Now, napatunayan natin na tayo ang the apple of His eye. Napatunayan natin na tayo ang kanyang tanging takapagmana. Now, alam po ba ninyo na mayroon siyang nire-require sa atin? One requirements, one request para sa kanyang mga piniling the apple of His eye at sa kanyang mga tanging tagapagmana. Isa lang po yung kanyang hinihingi. Ito naman ang kanyang hinihingi. Kawikaan chapter 7 verse 2. At dito na rin natin sasalitain yung huli nating kwento. Kawikaan chapter 7, apple of His eye, bilang piniling bayan at bilang tanging takapagmana. Isa lang ang requirements niya. Ang dami nating pagpapala, pero isa lang ang requirements niya. Chapter 7, verse 2. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka. Anong sabi ng Kawikaan? Ingatan mo ang utos ng Ama upang mabuhay ka. Meaning, hindi lang sa buhay na ito. Hindi ka maghihirap, hindi ka magdidildil ng asin, hindi ka maghihirap ng tinapay. Sa buhay na ito, pagpapalain ka, at sa buhay na maguli, pagpapalain ka. Ingatan mo lamang ang aking mga utos. At ang aking kautusan na na parang itim ng iyong mata. Ingatan mo ang aking mga utos, sabi niya, na it is the apple of your eye. So, ibinalik ng Ama ngayon yung sinabi niya sa atin. Kayo ang the apple of my eye, sabi niya. Kayo ang pinili kong bayan, sabi niya. Kayo ang aking tagapagmana. Ngayon, sabi naman ng Ama, ingatan mo ang aking mga utos na parang the apple of your eye. So, kung anong ginagawa ng Ama sa atin bilang the apple of His eyes,
Tayo'y ipinagtatanggol. Tayo'y pinoprovide. Tayo ay hindi pinababayaan. Tayo ang kanyang binibigyang pagpapala. Hindi niya tayo kinalilimutan. Hindi niya tayo pinababayaan. Ganon din naman daw ang gawin natin. Saan? Sa kanyang kautusan na ibinigay sa atin. Gawin din naman daw natin na ang mga aral na naririnig natin ay maging the apple of our eyes. Pangunahin sa ating mga mata. Nauuna sa lahat ng mga bagay. Hindi natin kinalilimutan. Iniingatan natin. Ipinagtatanggol natin. Ipinangangalandakan natin. Ito ang obligasyon natin bilang pinili ng Ama na kanyang bayan. Ito ang obligasyon natin bilang apple of the eye ng Ama at bilang tanging tagapagmana. Na huwag natin kalimutan ang kanyang kautusan at ang kanyang mga salita ay gawin natin the apple of our eyes. Kaya mga kapatid ko, ito po ang aral ng Rabay. And I pray na tayo po ay nakarinig at nadagdagan sana yung ating tinatawag na pagpapala. Nawa, sabi ko nga, tayo makaranas ng pag-asa sa buhay. Sana tayo huwag manghinawa na ano man yung nararanasan natin sa buhay na ito. Sabi nga sa aklat ng mga awit, ito'y pansamantala lamang. Alalahanin natin yung paboritong talastas ng ating dalaga sa aklat ng mga awit, chapter 37, verse 4. Hanapin natin ang ating kaluguran kay Amang Yahweh at ang lahat ng mga bagay na ating mga ninanasa ay ibibigay sa atin. Sabi niya, and He will give you the desire of your heart. Kaya tandaan natin mga kapatid ko, now alam na natin yung pagpapala ng Ama para sa mga pinili niyang the apple of His eye. Alam na natin yung pag-iingat na ginagawa ng Ama sa kanyang piniling bayan. Alam na natin na hindi iiwan o papabayaan man ng Ama ang kanyang tanging mana. Kaya uulitin ko ulit yung ang sinabi ng Rabay kanina. Pwede na nating sabihin kay Amang Yahweh, kung tayo po ay mananalangin, Amang Yahweh, tulungan mo ako dahil ako yung tanging mong mana. Huwag mong hahayaan na ako'y mawala. Huwag mong hahayaan, Amang Yahweh, na ako'y manghinawa o manghina sa ating pananampalataya. Alalahanin mo, Ama, sabihin natin, ako ang tanging mo, anak. Ako ang the apple of your eye. Kaya sa aking mga pangangailangan, sabihin natin, Amang Yahweh, kayo ang magbigay. Dahil kayo ang aking manggagamot. Pag ako po ay nakakaramdam ng sakit, Amang Yahweh, ako ang tanging mana. Kayo po magpagaling sa aking nararamdamang sakit. Amang Yahweh, sabihin natin, ako ang tanging mong mana. Kayo pong bigay sa akin ng aking pagkain upang hindi ako magutom. Kayo ang tumulong sa akin sa aking paghihirap. Kayo ang gumabay sa akin at magbigay ng pag-asa sa akin sa pagkawala ng aking asawa. Amang Yahweh, ako ang tanging mong mana. Kayo ang magbigay sa akin ng pag-asa sa mga nararamdaman kong mga paghihirap sa buhay. Mga kapatid ko, ito ang mga aral na ibigay ng Rabay. And I pray, tayo po ay natuto at sana nagbigay ng pag-asa sa atin at dagdag ng tibay ng pananampalataya. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid ko. Purihin ang ating Amang Yahweh. Purihin ang ating Rabay Yeshua HaMashiach. At sana magpatuloy po ang bawat isa sa pakikinig at pagtalima sa salita ng ating Ama na gawin nating apple of our eyes. Tayo naman ang kinakausap po. The apple of our eyes, ang kanyang mga salita at ang kanyang mga kautusan. Hallelujah. Salamat po. Purihin ang ating Amang Yahweh at mabuhay ang ating Rabay Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Hallelujah. Shalom, shalom. Hallelujah.